Ang mga alaala ng mga namatay na ninja ay nakita ni Song Woo sa isang shopping mall. Maraming ninja ang nagtitipon sa main lobby ng mall, tila naghihintay ng mga instructions. Napansin ni Song Woo na ang bilang ng mga ninja na naririto ay mas marami kaysa sa bilang na tinalo ni Ji Soo-yun. Ipinaalam ni Gato sa mga ninja na siya ay top anggo sa silangan patungo sa Suwon Town kasama ang kanyang First Division, habang ang Second Division ay nakarating sa Chonan at nakumpleto ang misyon. Ang gawain ng Second Division ay paksain ang gusali ng Hunter Company sa Chonan Station. Kasabay nito, ang First Division ay isasagawa ang Plan A at magtitipon sa Suwon Town. Walang tiyak na mga target ang Second Division, kailangan lang nilang sirain ng maayos ang lahat para hindi na muling maitatag ng Hunter Company ang kanilang imahe. Ang pagsira sa mga Hunter Group traders ay ang kahilingan ng kanilang kliyente. May ideya si Song Woo tungkol sa kung sino ang nagpadala sa mga ninja para patayin siya at sirain ang Hunter Company. Ang memory fragment ay nagtapos na, at may isa pang fragment ang lumitaw sa likod niya. Ito ang unang pagkakataon na makakapagsiyasat si Song Woo sa dalawang memory fragment. Samantala, sa totoong mundo, si Song Woo ay nakatayong parang mannequin habang sinusuri ni Han-ho ang kanyang kalagayan. Inunat ni Han-ho ang mukha ni Song Woo, at nagkomento na sa tuwing ganito si Song Woo, ito ay nakakatuwa, hihinto siya na parang sirang makina. Sinabi ni Sergeant Kim kay Han-ho na huwag masyadong istorbohin si Song Woo, dahil nangangailangan ng seguridad ang kanyang kakayahan. Biglang iminulat ni Song Woo ang kanyang mga mata at hinawakan ang ulo ni Han-ho, na sinasabing dapat inalis ng kanyang mga skeleton ang istorbo na ito habang siya ay nasa memory fragment. Tinanong ni Sergeant Kim si Song Woo kung nakakuha siya ng anumang espesyal na impormasyon. Sinabi ni Song Woo na mayroon lamang isang kagyat na bagay na dapat harapin. Iniisip ni Sergeant Kim na tinutukoy ni Song Woo ang tungkol sa kanilang bihag, at nagtanong kung dapat ba nila itong patayin gaya ng sinabi ni Ji Soo-yun. Pinagbawalan sila ni Song Woo na gumawa ng kahit ano sa ngayon, maghintay lamang sila at magmasid. Samantala, sa Chonan Station, tinatapos ng 2nd Division Ninja ang mga sentinel na nagbabantay sa terrace. Tinorture ng kanilang leader ang isang lalaki, na sinabi na ang kanilang main base ay nasa penthouse sa ibaba. Kung malilinis nila ang seksyong ito, madali nilang mapapabagsak ang Hunter Company. Pumasok sila sa pamamagitan ng vent at inalis ang seguridad sa pasilyo sa itaas na palapag, pinatay ang lahat ng tahimik upang walang makatakas. At nakatagpo ang mga ninja ng isang meeting room. Pinati ng 2nd Leader Division ang mga tao ng Hunter Company. Ang leader ng Hunter Company ay nagsasabi sa lahat na huminahon dahil alam niyang ang mga ninja na ito ay mula sa Yamato Guild, na nagkaroon ng lihim na pagpupulong sa Evolution Society. Sinasabi ng 2nd Leader Division na hindi gaanong mga basura sila, at sinisilap nila ang background ng kanilang kliyente. Sumagot ang leader ng Hunter Company na ang kanilang kliyente ay dating kliyente ng Hunter Company, at nangongolekta sila ng impormasyon sa Japanese server sa pamamagitan rin nila. Sa sinabing ito, sinimulan ng mga ninja na patayin ang mga player ng Hunter Company. Sinabi ng 2nd Leader Division na hindi sila dumating para makipagnegosasyon, kundi ang pumatay. Sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit nabubuhay pa ang mga miyembro ng Hunter Company, ay dahil sa impormasyong mga hawak nila sa kanilang server. Upang mapatay nila ang necromancer na siyang kinatawan ng kanilang server. Sa sinabing iyon, nagsimulang tumawa ng malakas ang leader ng Hunter Company. Ang leader ng 2nd Division ay nagtanong kung bakit siya tumatawa, at ang leader ng Hunter Company ay nagtanong kung seryoso sila sa pagpatay sa necromancer. Iginiit ng leader ng Hunter Company na walang paraan na mapatay nila ang necromancer. Ang worldwide quest na nagtatarget sa necromancer ay nagpatunay na siya lamang ang makakalutas ng mga pangunahing problema sa mundo ng laro. At ang galit ng system sa necromancer ay napapatunayan na ito. Hindi basta-basta mamamatay ang ganoong tao sa kamay ng mga pathetic na mga ninja. Hinampas ng 2nd Leader Division ang mesa gamit ang kanyang espada, na sinasabing ito ang problema at tinatanggihan nila ang hindi nila naiintindihan. Sila ay parang nakakulong sa isang lawa, nagtitipon sila sa kanilang mga sarili, ngunit ang mundo naman ay malawak. Ang pag-usad sa ligaw na mga hakbang nila ay nagpapakita ng kanilang tunay na kahinaan, at hahayaang mamamatay lamang sila sa mga malalakas.
Inutusan ng Second Leader Division ang kanyang mga subordinate na patayin ang lahat ng naririto, at iulat na walang nakitang kapaki-pakinabang na mga impormasyon. Sa patuloy na nangyayari sa Hunter Company, nakita ng isa sa mga ninja ang isang bagay na papalapit mula sa kanila. Ang Alpha Male Wyvern ay binangga ang bintana ng Hunter Company. Sinimulan ng Alpha Male Wyvern na sirain ang gusali, at ang mga ninja ay natatakot. Naakala nila na namanage ng First Division ang Suwon Town at ang Necromancer. Kinukot siya ng leader ng Hunter Company ang mga ninja, dahil sa hindi inaasahan ang pangyayaring ito. Alam ng Second Leader Division na hindi nila kayang makipagkumpetensya sa Necromancer, kaya una niyang aatakihin ang leader ng Hunter Company upang kumpletuhin ang ipinapagawa sa kanila. Ngunit bago pa niya masaksak ang leader ng Hunter Company, ang kanyang espada ay napigilan ng Grim Reaper's scythe, na tumilapon siya ng medyo malayo. At nang biglang, ang lahat ng mga ninja ay tinamaan ng isang debuff. Ang kanilang mga bodily function ay hamina dahil sa hindi kilalang enerhiya, at lahat ng kanilang mga estatistika ay bumaba ng 4 na puntos. Ito ang unang pagkakataon na ang mga ninja ay nakatagpo sa ganitong matinding mga kondisyon, at halos hindi nila mapanatili ang kanilang kamalayan. Sinabi ni Songwoo, hindi niyo alam yata kung ano ang isang demigod state. Para kayong mga palaka sa isang lawa. Ibinaling ni Songwoo sa leader ng Hunter Company ang kanyang tingin na may paghamak, at tinanong kung ang kanyang kahilingan ay naisagawa ng maayos. Sinabi ng pinuno ng Hunter Company na hindi pa ito nakumpleto. Nagbigay si Songwoo ng mga karagdagang kahilingan, at hiniling sa kanila na magdala sa kanya ng impormasyon tungkol sa Japanese server. Sinabi ni Songwoo na ang susunod nilang hunting ground ay ang Japanese server. Ang Second Leader Division ay naasar, ngunit hindi makapag-ipon ng lakas ng loob upang atakihin ang Necromancer. Parang lumiliit ang isip at katawan niya, at parang nag-aantay lamang siya sa kanyang kamatayan. Sinabi ng leader ng Hunter Company na magsisimula siyang mang-alap ng impormasyon sa Japanese server, habang si Songwoo naman ay susubukang maghanap ng ilang impormasyon sa kanyang sarili. Sinabi ni Songwoo na sisimulan niyang basahin ang mga alaala ng mga taong ito, upang makakuha ng impormasyon sa kanyang sarili. Nagsimulang lumabas ang mga skeleton mula sa abyss, at sa loob ng ilang minuto, sinimulan nilang patayin ang mga ninja, at napuno ang silid ng mga hiyawan na humihingi ng tulong. Ang leader ng Hunter Company ay namangha sa nasaksihan. Lumalabas na ang mga ranggo ng mga ninja na ito ay mas mababa kaysa sa First Division, kaya walang mahalagang mga fragment ng memorya ang nakita ni Songwoo. Tinanong ni Songwoo ang leader ng Hunter Company kung gaano katagal siya dapat maghintay para sa kanyang unang kahilingan, at sinabi ng leader ng Hunter Company na maghintay lamang ng ilang mga sandali. Naghihintay si Songwoo sa drawing room, at naghain ng tsaa at biskwit ang Hunter Company leader. Ang leader ng Hunter Company ay nagsimulang ayusin ang impormasyon at ipinaalam kay Songwoo na ang main base ng Evolution Society ay ganap na parang nakabalot sa isang belo. Kahit nagawin nila ang mga paghahanap, wala silang makitang anumang mga palatandaan. Dagdag pa, ang isang pangkat na ipinadala niya upang sundan ang Evolution Society ay nullipol na. Kahit na hindi nila alam kung saan ang main base, ang Hunter Company ay naghuhukay pa rin ng impormasyon at sinusubukan kung ano pa ang kaya nilang gawin. Sa totoo lang ang leader ng Hunter Company ay namomotivate sa kahilingang ito, dahil ang impormasyong makukuha nila ay malaking tulong sa Necromancer. Naiinis si Songwoo sa pagtingin sa kanya ng leader ng Hunter Company. Nagtanong si Songwoo kung ang Japanese server ba ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpaplano ng isang pag-atake, at kinumpirma ito ng leader ng Hunter Company. Ipinaalam pa niya kay Songwoo na dapat silang magplano ng mas malaki. Pagkatapos lamang ipahayag ang worldwide quest, naging prominent ang mga galaw ng Yamato Guild sa Kyushu, Japan. Tila bumuo sila ng Kyushu Unified Army para sakupin ang Korea, na kilala rin bilang Korean Strike Project. Iniisip ni Songwoo na siya ang pangunahing target ng proyektong ito at ang worldwide quest ay nakasentro sa pagpatay sa kanya. Ang quest na, The One Who is Hated by the Big World, ay isang uri ng panghuhuli o pagprotekta. Kailangang mahuli o protektahan ng mga player ang mga miyembro ng World Tree Faction. Mayroong iba't ibang mga gantimpala depende sa sitwasyon.
Kung pipiliin ng manlalaro ang opsyon sa panghuhuli, makakakuha sila ng 5 milyong gintong barya para sa bawat miyembro ng World Tree Faction, at 500 milyong ginto para sa pagpatay sa Necromancer. Kung sakaling piliin ng mga manlalaro na protektahan ang pangkat ng World Tree, ang kanilang mga gantimpala ay hindi pa natutukoy. Si Songwoo, ang unang miyembro ng World Tree Faction, ang main problem sa mundo ng laro. Gumawa siya ng mga aksyon sa kanyang sarili na nagdulot ng galit sa dalawang absolute race, kaya napagpasyahan ng mga nilalang na ito na huwag siyang pababayaan. Ang kaganapang ito ay para sa buong mundo at hindi limitado sa isang server. Dapat piliin ng mga manlalaro kung susundin ba nila ang mga utos ng absolute race, o lalaban sila at sumali sa bagong faction. Ang mga nilalaman ng quest na ito ay maaaring magbago depende sa daloy ng sitwasyon. Iniisip ni Songwoo na mayroong opsyon naman sa proteksyon, ngunit karamihan sa mga manlalaro ay hindi pipiliin ito dahil ang mga gantimpala ay hindi na budget dito. Ito ay mukhang walang gantimpala talaga. Ang mga tao mula sa ibang mga server ay hindi lamang papatayin siya, kundi sasalakayin din ang buong server ng Korea. Tinanong ni Songwoo ang leader ng Hunter Company kung mayroon siyang higit pang mga detalye. Sinabi ng leader ng Hunter Company na bagamat ang impormasyon mismo ay nakuha sa pamamagitan ng ilang chismis na kumakalat sa Kyushu at mula sa ilang mababang antas na opisyal, lumalabas na ang ilang malalaking bilang na mga manlalaro ay naghahanda na dumaong sa Busan. Nagtanong si Songwoo tungkol sa dami ng mga manlalarong ito. Sinabi ng leader ng Hunter Company na maaaring nasa 4,000 tropa ito, at kung isa sa alang-alang nila ang mga reserbang puwersa, ang kanilang tinatayang bilang ay maaaring humigit kumulang 6,000. Sinabi ni Songwoo na narinig niya na ang populasyon ng Kyushu ay mas maliit kaysa sa iba pang mga isla sa Japan, ngunit ang mga bilang na ito ay higit sa inaasahan niya. Sinabi ng leader ng Hunter Company na kahit na nilamon ng Yamato Guild ang Kyushu, nagkaroon ng problema sa kanilang pamamaraan. Pinilit nila ang pangkat ng Kyushu na sumama sa kanila sa pamamagitan ng pagsali sa mga ninja at pagpapadala sa mga naturang misyon para patayin sila. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Songwoo, nang malaman na hindi masyadong nawala ng manpower ang Kyushu forces matapos ang kanilang laban sa Yamato Guild. Sinabi ng leader ng Hunter Company na maaaring ito ang kahinaan ng Yamato Guild. Ang katotohanang walang anumang gulo sa pagitan ng mga manlalaro nila ngayon, ay nangangahulugan na malamang na kulang sila sa one-on-one na karanasan sa pakikipaglaban. Ang dahilan kung bakit kinatatakutan ang mga sundalong Hapones noong nakaraang pagsalakay ng mga Hapones sa Korea, ay dahil sila ay mga propesyonal sa digmaan na nakipaglaban sa maraming labanan sa buong panahon ng naglalaban ng estado. Iniisip ni Songwoo na hindi ang kanilang mga bilang ang pangunahing problema. Kahit na makaipon sila ng higit sa 6,000 manlalaro, hindi yun magiging malaking problema dahil ang mga bilang na ito ay wala sa hukbong pirata ng China noon. Ang pangunahing problema ay ang kalidad ng bawat Japanese server player. Dahil ang mundo ay naging isang laro, ang mahalaga sa isang malawakang labanan ay ang mga level at item. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban at ang bilang ng mga manlalaro ay pangalawa lamang na mahalaga. Maging si Ji So-yun, na kayang lumaban sa daan-daang manlalaro, ay nailipat sa malayong lugar sa pamamagitan lamang ng isang item. Kung sa halip na makipaglaban sila sa ibang tao, sasalakay na lamang sila sa mga dungeon, at sa ganoong bagay, ang kanilang level at ang pamantayan sa mga item ay tataas. Inutusan ni Songwoo ang leader ng Hunter Company na magpatuloy sa pangungulekta ng impormasyon. Ipinaalala ni Songwoo sa kanya ang isa pang bagay, gusto ni Songwoo na maghanap ang Hunter Company ng isang item o kahit ano paman, na kayang mapabilis na ilipat sila sa lugar ng Busan. Parehong nagkaroon ng mga teleportation items sina Han Kang-suk at ang King of the Great Mountain, kaya inaasahan ni Songwoo na may iba pang katulad para makakuha ng teleportation item. Ang ganitong uri ng item ay makakatulong sa kanya na mag-react kaagad kung may problema. Habang paalis na si Songwoo, hiningi sa kanya ng leader ng Hunter Company ang bayad sa mga kahilingan. Tumitig sa kanya si Songwoo, na nagsasabi sa kanya na nailigtas niya ang kanyang buhay ngayon, na sapat na bayad para sa kanyang mga kahilingan. At pagkatapos nun, bumalik na si Songwoo sakay sa kanyang Alpha Wyvern. Ang leader ng Hunter Company at ang kanyang subordinate, ay pinapanood si Songwoo na umalis.
At bigla na lang, hindi na maitago ng leader ng Hunter Company ang kanyang emosyon at sinabing napakakol ng necromancer. Pagkatapos ng ilang oras, nakabalik na si Song-woo sa Suwon Town. Ipinaalam niya sa iba ang tungkol sa pagsalakay ng mga Japanese player sa Busan. Bagamat ang mga aatake sa kanila ay mga puwersa ng Kyushu, hindi ang buong Japanese server, gusto pa rin niyang ipaalam ang tungkol sa plano ng pagsalakay sa Busan. Magiging problema kung malalaman ng kalaban ang kanilang mga gagawing plano. Sinabi ni Hanho na madali lang, maaari lamang silang gumawa ng lihim na komento sa isang lumang post na ginawa ng Hwarang Guild ng Busan. Iniisip ni Song-woo na pagdating sa mga bagay na tulad nito, kakaibang nakakaisip ng matalinong solusyon ang bastard na si Hanho. Sa loob ng ilang minuto, tapos na si Hanho sa pagsulat ng kanyang lihim na komento sa lumang post ng Hwarang Guild, na nagpapaalam sa kanila tungkol sa paparating na pagsalakay. Ilang minuto lamang, nakatanggap sila ng tugon mula sa Hwarang Secret Newsroom. Nagpapasalamat ang Hwarang Guild sa kanila para sa babala. Patuloy nilang minamasid ang mga galaw ng Japanese server, na nasa tapat ng dagat, at tinitiyak nilang mayroon silang disenteng dami ng artillery sa baybayin. Hinding-hindi mangyayari ang pagsalakay na ikinababahala ng World Tree Faction. Gustong-gusto lamang ng Hwarang Guild ang kapayapaan, pero mayroon silang kapangyarihan at kaisipan na hindi kailanman luluhod sila sa harap ng sinuman. Sinabi ni Hanho na medyo matapang ang tugon ng Hwarang Guild, at hindi siya sigurado kung ang kanilang huling salita ay para sa kanila o para sa lahat. Sinabi ni Spearman Kyung-soo na isiniwalat lamang nila na hindi sila magiging kaaway sa kanila, ngunit ang Hwarang Guild ay bahagi ng Devil Faction. Hindi sila makakatulong kung mayroon silang masamang intensyon sa kanila. Sinabi ni Hanho na ginawa nila ang kanilang makakaya para balaan sila, at umaasa si Sergeant Kim na seseryosuhin ng Hwarang Guild ang babalang ito. Hindi sila sigurado kung magiging sapat ang coastal artillery nila, at sinabi ni Hanho na napakaraming paraan para malusutan sila. Sinabihan sila ni Song-woo na huwag mag-alala tungkol sa iba, dahil kailangan nilang maghanda sa sarili nilang paraan. Pagkalipas ng ilang araw, may mga ilang barko ang patungo sa Korean server. Pinuun ni Chief Keita Akira ang 3rd Division ng mga ninja. Si Keita Akira ay sumigaw, habang inuutusan niya silang simulan ang pagsalakay sa Busan at binabalaan sila na huwag siyang bibiguin. Nakasakay ang lahat ng ninja sa kanilang mga saranggola. Ang saranggolang ito ay espesyal na item ng ninja na may bahagyang stealth effect. Tahimik na gumagalaw ang mga ninja patungo sa baybayin ng Busan. Nasa harapan nila ang artillery sa baybayin, ngunit tila ito ay mga off-duty. Gumamit ang mga ninja ng skill na tinatawag na Mind Unity, na nagpapahintulot sa kanila na marinig ang boses ng isa't isa kahit sa malayo. Matapos makarating sa baybayin, ipinaalam ng mga ninja sa kanilang headquarters na sila ay nakarating na at ipinaalam ang malawak na setup ng mga artillery. Mukhang nag-budget talaga ang mga manlalaro dito para sa kanilang artillery. Pero sa kasamaang palad, hindi nila nakikita ang mga ninja. Kung lumapit sa baybayin ng direkta, ang armada ng mga ninja ay lulubog talaga. Nakita ng mga ninja ang isang bundok, kung saan sila patungo upang mag-landing. Pagkaraan ng ilang minuto, matagumpay silang nakalapag sa bundok. Nakarating sila sa isang magandang lugar, na may malaking pagkakataon upang makapagplano. Ang leader ng 3rd Division ay nag-uutos sa iba pang mga ninja, na ilagay ang item ng hypergate dito. Ipinapaalam ng mga ninja sa kanilang leader na ang paggamit ng malakihang mana dito ay isang mahirap na hamon, at kakailanganin nila ng hindi bababa sa 12 oras upang ma-install ito dito. Ang hypergate ay isang bidirectional portal item na tumatagal ng 10 minuto kapag na-activate, isang tiyak na paraan upang hayaan ang malaking bilang ng mga manlalaro na ligtas na makagawa ng lihim na pagsalakay. Ang leader ng ninja ay naghahanap ng mga kalapit na lokasyon, na nagsasabi na sa ilang sandali lamang ay susuportahan sila ng Evolution Society mula sa Korean server sa planong ito, sa pamamagitan ng pag-spray ng nakal-alasong gas sa Busan. Sasamantalahin ng mga Japanese ninja ang kaguluhang iyon, at kung mapapagana nila ng ligtas ang hypergate, magtatagumpay ang kanilang plano. Hindi tulad ng 1st at 2nd Division na nabigong patayin ang Necromancer, papatayin at lilipulin nila ang buong World Tree Faction sa loob ng 12 oras simula ngayon.
Sa isang eskinita sa Busan, may 3 beastmen ang tila may binabalak. Pinuksan nila ang palayok na may poisonous gas. Kasabay nito, sa World Free Faction, matagumpay nilang na-install nila Songwoo kasama ang kanyang mga faction member ang War Wagon. Sinabi ni Songwoo na kung may magaganap na labanan sa Busan, dapat silang makaisip ng paraan upang dalhin ang siege weapon. Kahit na gumamit sila ng inventory item, 10 item lamang ang limit. Mayroon silang higit pang mga siege weapon, at madadagdagan pa ito sa hinaharap. Sinabi ni Sergeant Kim na mayroon silang mga higanteng skeleton wyvern. Maaari silang maglagay ng mga ballistic sa kanilang mga likod o mga nakapirming mga crossbow. Nagulat si Songwoo, na hindi kailanman nakaisip ng ganoong magandang ideya noon. Ang paggamit sa mga lumilipad na item para lamang makalapit sa mga closed range na labanan ay pag-aaksaya lamang, pero ang diskarte nila ngayon kung saan hindi sila mag-aaksaya sa kanilang mga kaaway gamit ang ballistic crossbow sa mga wyvern, ay magiging perpekto. Sinabi ni Hanho na magiging deadly ang kombinasyong ito, at maaari rin nilang subukang ilagay ang Thunder God Mace. Iminungkahi pa ni Hanho na lagyan din ang iba pang mga skeleton. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Songwoo, at sinabi ni Hanho na dapat silang magsimula kaagad. Kasabay nito, sa mga selda ng bilangguan ng World Free Faction, tila mas kaunti ang mga gwardya na nakatalaga malapit sa mga bilangguan. Sabi ng isa sa mga babaeng bihag, walang nagbabantay sa kanila, at napakagulo sa labas. Sinabi ni Eugene na malapit nang sumiklab ang digmaan, kaya may katuturan ito. Sinabi pa niya na walang magbibigay pansin sa kanila sa mga miyembro ng natalo nilang guild. Sinabi ng babaeng manlalaro na sila ay naging isang malaking banta noon sa Necromancer. Ngunit biglang, sinubukang bumangon ng bilanggo na nahuli ni Ji So-yeon matapos mapagtantong walang mga bantay sa labas dahil sa paghahanda sa digmaan. Madali siyang nakawala mula sa mga kadena at sinasabing, ito ay tila ang perpektong sandali upang tumakas.